Okay, magandang araw class. Ako ang inyong guro ngayon. Ako si Teacher Jaima. Okay, so kamusta ba kayong lahat? Okay, mabuti naman kung ganon. So, ngayon gusto ko kayong tumayo lahat at nang tayo'y makapag-pray. Okay, so please lead the prayer. Okay, amen. Okay, so mukhang parang kulang kayo sa enerhiya, no? So, tayo ay mag-exercise bago tayo magsimula para tayo ay masigla. Okay. So, okay, are you done? Okay. So now, mag-check si teacher ng attendance. Okay? So, kapag tinawagan ko ang iyong pangalan, ang sasabihin nyo lang ay Darna. Okay? Kapag present kayo, Darna ang sasabihin nyo. Okay. Okay, so lahat tayo present, no? Okay, masipag kayo lahat kasi walang absent. Okay, so bago tayo magsiupo, pakipulot ang mga basura sa ilalim ng inyong mga upuan. Okay, so very good. So you may now sit down. So class, may assignment po ba tayo kahapon? Diba meron? Okay, so pakipasa sa front at nang ma-check ni teacher. Okay, so bago tayo magsimula, ano nga bang ating patakaran sa loob ng klase? Okay, first, manatiling tahimik, makinig ng mabuti sa guro, itaas ang kanang kamay kung may tanong at kung sino man ang gustong sumagot. Maliwanag ba? Okay, magaling. Okay, so ngayon, sinong nakakaalala kung ano yung ating lesson kahapon? Okay, ito ay mapatungkol sa sino gustong sumagot? Okay, so ang topic natin kahapon ay mapatungkol sa pagpandiwa. Okay, so ang pandiwa ay ano nga bang pandiwa? Ito ay ang kilos o gawa sa araw-araw nating pag-aaral, no? Or kahit sa bahay, gumagawa tayo ng mga kilos o galaw. So, okay. Ngayon, may activity si teacher. Okay, bago tayo magsimula, mag-activity muna tayo. Okay. So, ang gagawin nyo, magbabasa ang guro ng mga pangungusap na may salunggukit. Okay, ayan, makikita nyo dyan. So, pagkatapos, huhulaan nyo kung ano kaganapan ng pandiwa ang ginamit. Kung ito ba ay aktor, layon, ganapan, tagaganap, o kasangkapan. Okay, so, isulat lamang sa board kung ano yung sagot. Okay, naintindihan ba? Okay, magaling. So, pwede na tayong magsimula sa ating aralin. Okay, so basahin muna natin ang ating layunin. Okay, sa aralin ito, magagawa mong masagot ang mga literal na tanong sa napakinggang teksto, makapagbigay ng panutong may 3 to 5 na hakbang, magamit ng wasto ang pandiwa ayon sa kaganapan, ganapan, kagamitan, direksyonal o sanhi, mahulaan ang maaaring mangyari sa teksto gamit ang dating karanasan at kaalaman, magamit ang pangkalahatang sanggunian at pagtatala ng mahalagang impormasyon tungkol sa isang issue at maibahagi ang karanasan sa pagbasa upang makahikayat ng pagmamahal sa pagbasa ng panitikan. Okay, so ang ating tatalakayin ngayon ay mapatungkol sa 5 aral ni Andres Bonifacio para sa mga mag-aaral. Okay, so i-discuss ni teacher is yung 5 aral ni Bonifacio. Okay, so ano-ano nga ba itong 5? Okay, so si Andres Bonifacio ay isang bayani na hindi lamang kilala sa pagtatag ng katipunan kundi pati na rin sa mga mag-aaral na maaari ring tularan ng mga mag-aaral sa kasalukuyan. Okay, so si Andres Bonifacio isa siyang bayani at yung mga hindi lang siya kilala bilang bayani kundi pati na rin sa pagtatag ng katipunan. At yung mga alituntunin ni Andres Bonifacio ay pwedeng tularan ng mga isang mag-aaral, no? Kasi isa siyang mabait at mabuting tao.
Okay, so bagamat kakaunti ang mga dokumentong naisulat tungkol sa kanyang buhay, malinaw na ipakita sa kwento ng kanyang mga kasamahan at asawa ang kanyang pagkatao sa pagmamahal sa ating bayan. Okay, so una sa mga aral ni Andres Bonifacio ay ang positibong ugali at pagtagang responsibilidad. Okay, so si Bonifacio ay 14 sa murang edad na 14, tinanggap niya ang responsibilidad sa pagpapalaki sa kanyang mga kapatid. Okay, so imagine nyo, 14 years old pa si Bonifacio, nag-aalaga na siya ng kanyang mga kapatid. So, parang responsibilidad na niya yon. Okay, so, dahil namatay ang kanyang mga magulang. So, sa halip na sumuko sa hirap ng buhay si Andres Bonifacio, naghanap siya ng paraan upang mabuhay at mapatuloy na matuto sa pamamagitan ng pagbasa. Okay, so ipinakita nito ang pagiging responsable at kahit hindi nasusukat sa edad, kundi wastong pagdedesisyon at pagkilos sa gitna ng pagsubok. Okay, so sa murang edad, kahit hindi siya makapag-aral, inaatupag pa rin niya na matuto siya na magbasa o magsulat, no? So halip ng pagsubok sa kanyang buhay, na iisip niya din yung magiging future niya. Okay, so ikalawa naman is makikita ang pagpapahalaga ni Bonifacio sa trabaho at oras. So kahit may mga pangunahing hanap buhay na siya, nagsisikap pa rin siyang maghanap ng karagdagang pagkakakitaan, no? May mga sideline siya kahit na may trabaho siya. So pinapakita nito ang kahalagahan ng kasipagan, no? Nagsikap pa rin siya na maghanap ng mga karagdagang pagkakakitaan. So, pinapakita niya yung kahalagahan ng disiplina at tamang paggamit ng oras. Hindi siya nagsasayang ng oras, hindi tulad ng mga bata ngayon na kapag may sinasabi or may mga inuutos si mama or si teacher, mas gugustuhin niyang nagse-cellphone na lang siya or so what. So parang yung mga dati kasi is very traditional. So wala pang mga cellphone, wala masyadong, parang focus ka lang kung ano yung pwede mong gawin. Isipin mo kung ano yung gagawin mo mamaya kasi wala namang cellphone na sasayangan mo ng oras, 'di ba? So dati yun nga, sa panahon nila Andres Bonifacio, napaka-disiplina niya at ginagamit niya ng maayos yung oras niya. So so ikatlo naman ay pinagbigyan pansin ng pagtugon ni Bonifacio sa pangangailangan ng bayan. So hindi siya nananatiling tahimik sa harap ng pang-aapi ng mga Espanyol, di ba? So, di ba, sinakop ng mga Espanyol ang Pilipinas. So, kasali siya sa mga hindi nanatiling tahimik sa pag-api ng mga Espanyol sa mga Pilipino. So, sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga babasahing revolusyonaryo at pagtatag ng katipunan. So, ipinakita niya na ang aktibong pagkikilahok sa pagbabago ng lipunan. So, ito ay ang pagpapaalala sa ating o sa inyong mga mag-aaral na may pananagutan ang bawat mamamayan sa ikabubuti ng ating bansa. So, ika-4 naman, malinaw na pagmamahal ni Bonifacio sa bayan at sa sariling wika. So, pinili niyang magsulat ng wikang Tagalog upang maabot at maunawaan ng karaniwang Pilipino sa kanyang mga ideya. Okay, so ano ba ang ibig sabihin nito, no? So, kailangan even now na parang masyado tayong
lubog sa mga salitang Ingles, yung mga bata, di ba? Kausapin mo lang sila, sasagutin ka nila English, minsan hindi mo maintindihan, di ba? So, dapat, even maliit pa yung bata, kinakausap natin sila sa ating sariling wika. Mahalin natin yung sarili nating wika, okay? Okay, so, ikalima, tinalakay rin ang kababaang loob ni Bonifacio. So, anong ibig sabihin ng kababaan ng loob, teacher? Okay, so ang ibig sabihin nun is mapagkumbaba si Bonifacio. Okay, so hindi siya ambog, ganon. Hindi siya mapagmataas, no? Sa kabila ng kanyang katungkulan, marunong siyang kumilala ng mas mahusay na gawa ng iba. Okay, so kahit na magaling na siya, tinitingnan pa rin niya or kinikilala pa rin niya yung mas mahusay sa kanya, ganon, or yung mga gawa ng iba. So tulad ng pagtanggap niya sa akda ni Emilio Jacinto na mas may mainam kaysa sarili niyang sinulat. So ipinapakita nito ang tunay na diwa ng kababaang loob at respeto sa kakayahan ng kapwa. Okay, so kaugnay nito, lastly, okay, tinalakay rin nila sa aralin ng pagbibigay kahulugan sa tambalang salita. Okay, so ano ba yung tambalang salita? Ang tambalang salita ay kung saan pinagsama ang dalawang payak na salita upang makabuo ng bagong kahulugan. Okay, so mahalaga ito sa paglinang ng talasalitaan at pag-unawa sa wika. Okay. So sa kabuuan, ang araling ito ay hindi lamang naglalayong paunlarin ang kaalaman ng mga mag-aaral sa wika, tulad ng kaganapan ng pandiwa at tambalang salita. Higit sa lahat, mahukbong ang pagpapahalaga ng pagiging responsable, masipag, makabayan at mapagkumbaba. Dahil ito ang mga aral na iniwan ni Andres Bonifacio bilang gabay sa kabataang Pilipino. So kayo yung minimin natin dyan, okay? Okay, so naintindihan ba, class? Okay. So, kung gayon, may papasagot si teacher sa inyo, okay? So, i-group ko kayo, ihating ko kayo sa maliit na pangkat. So, bawat pangkat ay bibigyan ng isang aral ni Andres Bonifacio. So, mula rito, magbubuo sila ng 3 hanggang 5 pangungusap na nagpapakita ng aral gamit ang iba't ibang kaganapan ng pandiwa. Maaari itong maging aktor, layunin, kaganapan, tagatanggap o kasangkapan. Okay, so pagkatapos, ipapakita nyo ito o babasahin sa pangkat ng kanilang output sa klase at ipapaliwanag kung anong kaganapan at pandiwa ang ginamit. Okay, so naintindihan ba, class? Okay, so last mention, class, ano nga po ba yung iba't ibang 5 aral ni Andres Bonifacio? Okay, number 1, positibong ugali at pagtangan sa responsibilidad. Number 2, pagpapahalaga sa trabaho at oras. Pangatlo, pagtugon sa pangangailangan ng bayan. Number 4, pagmamahal sa bayan at sariling wika. At number 5, kababaan ng loob. Okay. So ngayon, since naintindihan niya yung ating lesson, tayo ay mag-quiz. Okay? Okay, so ang gagawin niyo lang is pipiliin niyo ang kahulugan ng mga tambalang salita, yung sinabi natin kanina. Okay, number 1, si Andres Bonifacio ay isang anak pawis sapagkat ipinanganak at lumaki siya sa salat na buhay. Okay, so ang ating tambalang salita dito ay anak pawis. So ano bang meaning dito na anak pawis? Letter A, mayaman. Letter B, matalino. Letter C, maunawain. O letter D, mahirap. Okay. So isa siyang mahirap na bata, no? Mahirap sila kasi bata pa lang siya, wala na siyang magulang at siya na lang yung nag-aalaga sa mga kapatid niya, di ba? Okay, so yung
ating tambalang salita doon ay anak pawis. So, pinagtambal yun ng dalawang salita at tayo ay nakabuo ng isang pangungusap o salita. Okay. So, pakisagutan ng ibang katanungan, class. Okay? Okay, tapos na po. Okay, so ngayon, bibigyan ko kayo ng takdang aralin. Okay, so ito ay sasagutan nyo lamang sa inyong mga bahay. Okay? Tapos, ipapasa nyo to kay teacher bukas. Naintindihan ba, class? Okay, thank you.